Hello Philippines, mabuhay. Ito na yung mensahe ng Panginoon Ama, Amang makapangyarihan sa lahat, our Heavenly Father, ang Tagalog version. Sa pinakahuli, English, Taglish. So, ang message na ito ay kahapon, July 24, 2025. Karugtong ng message na English na binigay niya. Abba Father, my love, joy, ipinaabot ko sa lahat ng tao sa bansang Pilipinas, maging sa mga mahihirap, mga manggagawa ng pribadong sektor at mga leader nito, mga magsasaka sa mga negosyanteng mayayaman at mga pinakamayaman na wala ng paglalagyan ng kanilang yaman, kundi ang ilulustay sa sugal at lahat ng bisyo. At sa leaders ng gobyerno ng bansang Pilipinas, kayo na mga nakaupo sa pwesto ng gobyerno na sinasamantala ang panahon habang nasa pwesto pa. Mga gobernador, congressman, miyembro ng gabinete, senador, mayor, kapitan, mga leaders ng armed forces, army, generals, police generals at lahat ng mga kaalyado nito, maging mahirap man, nasa middle class na yaman, sa mga mayayaman. Ako ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo na nagsasalita sa inyo ngayon sa pamamagitan ng babaeng ito na ginagamit ko na aking katawan at boses na isisigaw ko sa inyo ang aking mensahe. Warning, babala, Pilipinas, tigilan na ninyo ang inyong mga kalukuhang ginagawa na hindi kaaya-aya sa aking paningin na inyong Panginoon at hindi magandang halimbawa sa mga tao na inyong pinamumunuan bilang leader ng mga mamamayan, ng mga kabataan na dapat ituro ninyo at ipakita ang matuwid na pamumuhay at aksyon o gawa na dapat ninyong ipatupad. Bagkos kayo, mga mayor, mga senador, generals, iba pang nasa posisyon, hindi ninyo ginagawa ang katotohanan na sinumpaan ninyo na maglingkod sa Diyos at ng inyong bayan. Gawin ninyo ang nakakabubuti sa inyong bayan, ang responsibilidad at pananagutan ng inyong sinumpaan sa harap ng taong bayan na nagsasabing, Ako ay ikaw na pinili at ibinuto ng tao sa posisyon na iyong kinaupuan. Ako ay maglilingkod ng tapat sa aking bayan at sa taong bayan. Ako ang Diyos na makapangyarihan na nagsasabi sa inyo, kayo ay mga alipin ng taong bayan, servant of your nation. Hindi kayo ang amo, kundi ang taong bayan ang inyong amo, na dapat ninyong pagsilbihan. Gampanan ninyo ang inyong gampanan ninyo ng mabuti ang inyong sinumpaang posisyon at tungkulin sa pamayanan. Ituturing ninyo na ang paglilingkod ninyo sa pamayanan ay ako ang Diyos na inyong pinaglilingkuran dahil sa inyong tapat na puso at totoong kawang gawa, charity. Sa inyong kababayan
ay ako na inyong Diyos Ama ang magbibigay sa inyo ng parangal. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ninyong kailangan, yaman, at maging masagana kayo sa araw-araw. Hindi kayo magugutom, ni magkulang sa inyong kakainin at panustos sa inyong mga anak at pamilya. So yan yung pangako ng Panginoong Diyos. Ang bansang Pilipinas ay aking pinili bilang bagong tipan. So yan yung bagong tipan, the new covenant of third era, sa hinaharap na pangatlong era. Sa bansang Pilipinas magmula ang salinlahi o binhi na siya kong pararamihin habang panahon, walang katapusan. The new tribe of Judah, the new Jerusalem forever. So ito rin yung pinangako ng Panginoong Yahweh sa una nung kay Father Abraham. Kay Father Abraham niya pinangako ang salinlahi na dumami ng kanyang anak. So ngayon sa third era, ito na sa Pilipinas, ito yung covenant niya. Sa bansang Pilipinas magmula ang salinlahi o binhi na siya kong paramihin habang panahon, walang katapusan. The new tribe of Judah, the new Jerusalem forever. At ang Pilipinong lahi na aking pinili ay nakahanda na sa kanyang responsibilidad na haharapin, na siyang mamuno at bagong pinuno na aking pinili para sa bansang Pilipinas magpakailanman. So walang katapusan ang pinuno na inilaan niya sa Pilipinas sa bagong tipan. Bakit ko ipinaabot ito sa inyo, bayang Pilipino? At bakit ko ito inilantad sa inyo na nakahanda na ang isang reyna na mamumuno sa bansang ito? Dahil nalalapit na ang aking pagbabalik at parurusahan ko ang lahat ng taong masama ang gawa, mga taong mapagsamantala, mapang-api, ang mga namumuno sa bansa na ang hangad ay para sa sariling kapakanan, ang mga pumapatay o pumapaslang sa mga musmos na bata sa lansangan, mga nangahalay sa mga minor de edad na mga batang babae, sa mga leader ng bayan na nagbibinta ng mga droga na nasisira ang buhay ng maraming kabataan at maraming pamilya dahil sa sariling kapakanan upang yumaman. Kayo, lahat kayo na gumagawa ng kasamaan sa bayang ito na aking pinili, ang Pilipinas. Lahat kayo, wala akong itatangi. Lahat kayo bubunutin ko sa inyong kinauupuan at ihagis sa asupre ng apoy ng impyerno, maging babae, lalaki o bata man. Wala akong ititira ni isa sa inyo. Ngayon, ito ang divine warning, banal na babala galing sa Diyos Ama. Para sa inyo, akong Diyos ng langit at ng sanlibutan, nagsasabi, huwag ninyong pagtangkaan na saktan ang aking mga anak na pinili, maging mensahero o propeta, mananagot kayo sa akin, kaagad-agad. It is written, touch not my anointed one, nor harm my prophet. Kayo na mga dayuhan, mga salamangkiro, mga ngalakal, lahat na mamamayan, huwag ninyong pagplanuhan na kahit anong kasamaan ang aking bayan, ang bayang Pilipinas. Alam ko ang mga plano ninyo. Alam ko ang lahat na binabalak ninyo sa hinaharap para sa bansang ito.
Binabalaan ko kayo. Warning. Hindi ko papayagang gibain at saktan ang aking lupang hinirang na ito. Sa isang iglap, mawawala lahat kung ano ang mayroon ka, pati buhay mo, kukunin ko. At kayo na masasamang halimbawa ng mga kabataan at ng mga pamayanan, ay iiwan ko sa gitna ng aking banal na galit sa araw na ako ay dumating, at doon kayo mananangis, maghihinagpis kahit lumuhod kayo, magmamakaawa, hindi ko kayo kaawaan. Dahil ang aking awa sa inyo at panawagan na magsisisi ay tapos na, at ito ang katapusan ng mundo. Joy, my messenger, ipaalaala sa kanila ang kanilang mga masasamang gawa na hindi ko kinalulugdan, lalo na sa inyo na mga pinuno ng bayang ito, ang bayang Pilipinas. Ako ang Diyos na lumalang ng lahat, ng langit at lupa, ng mga tao, ng bundok at lahat ng nakikita at hindi nakikita. Walang makakahadlang sa lahat ng aking gagawin. I am the God of all gods, the God of all creation, Yahweh. Now, Joy, ipaliwanag sa bansang Pilipinas ang kanilang kasamaang ginagawa. Basahin mo sa kanila ang una kong mensahe. Yung mensahe niya noong una na February 2025. Yes, Lord, and Amen, Lord. Makinig, Pilipinas. Ito yung bagong covenant ng prophecy ng Panginoong Hesus. Si Jesus Christ at ang Ama ay iisa lang. Ang Ama, Diyos Ama. Jesus says, "Whom will God's sins will be taken right away in the kingdom, so that it will not be contaminate others. I, the Lord your God, the light of your nation, tell them, repent, my time is near, all will be shaken. The one who call my name and repent will be saved, said the Lord, Yahushua HaMashiach, Jesus the Christ." So yan yung bago niyang tag para ano yun, yung law sa third era ng bagong Israel na pinili niya na bansang Pilipinas. Next, tell to the people of the Philippines, I will cut out the trees which not bearing fruit and thrown to the fire of hell. Yung fruit na sinasabi niya, yung bunga mo, yung pagmamahal mo sa kapwa, sa English, love, kindness, goodness, fear of the Lord, yan yung mga bunga mo. Yan, kung wala kang pagmamahal sa kapwa, yan yung mga kasamaan na ginagawa mo. I will cut the trees. Ang trees na sinasabi, yung kahoy, ay kayo na mga tao na gumagawa ng masasama or mabuti man. Sunod, ito ay paalala sa inyo kung ano ang ginagawa ninyong kasamaan sa inyong gobyerno sa pamamahala ng government. Yan yung una niyang pinaabot na mensahe noong February 2025. Tell to the people of the Philippines, stop corruption. Corruption.
You government leaders, government generals, police, armies, from highest position to the lowest position of the government, I cut you out. I cut you out. All of you corrupt leaders, neglect the poor, kick the poor out of your gate, I cut you out. I cut you out. The Lord Jesus continues. Tell to the people of the Philippines, stop quarreling. Ito rin yun nung February na yung Vice President and the President ng Pilipinas, diba? President Ferdinand Marcos and Vice President Sara Duterte, yung quarrel nilang dalawa na naghantong sa impeachment. So yan yung mga corruption na yon, yung mga leaders na yon, yung sinabi I cut you out, paaalisin niya sa pwesto, tatanggalin niya yun. So ang Panginoon ang gumagawa ng paraan, kung sa anong paraan hindi nyo alam, kasi siya ang God, siya ang Diyos. Alam niya kung anong paraan ka mapaalis sa iyong kinauupuan na posisyon sa gobyerno. To the leaders, the President and the Vice President, yan na yung sinasabi, I entrust to you, my children, the people who supposed to care for, but you, leaders, is not a good example to them. I cut you out. I cut you out. So, yan yung ibig niyan sabihin, paaalisin, kukunin niya sa pwesto na inuupuan sa gobyerno yung mga gumagawa ng hindi tama at masasama sa paningin ng pamayanan na dapat ay ituro ninyo ang kabutihan. So kayong mga leader mismo sa inyong kinaupuan ay kayo rin ang nagbabangayan, nagpo-point out ng inyong mga sariling daliri. Yan yung sinasabi niya, ipaalala sa kanila ang kanilang kasamaan na ginagawa. Basahin mo ang una kong mensahe ngayon. Sunod, you evildoers, repent. Yung mga evildoers, child traffickers, prostitute, adulterers, lesbians, gays. So, naintindihan niyo rin siguro ang English. Yung mga tomboy, bakla, abortion na nagpapalaglag ng mga inyong dinadala ng mga mga buntis na nagpapa-abort ng mga bata, child abuse, rapes, kidnappers of children and young ladies, repent now. So yan, ipaalala ulit kasi yung message na to meron ng video, panoorin nyo ulit. Sunod, tell to the people of the Philippines, if you follow my command through this woman I am using to shout my message for you, if you obey, you will have a peaceful life. So kung susundin ninyo ang sinasabi ng Panginoong Diyos para sa inyo, Philippines, ang Pilipinas ay magkaroon ng peaceful, walang gulo, hindi kayo maisasali sa mga away ng mga nasyon. Protektahan niya ang Pilipinas. People of the Philippines, starting now, you hear me, do not provoke, for my will of my Father be done. Sa lahat ng mga tao sa Pilipino, huwag kayong magmatigas ang ulo, huwag magalit, huwag lumaban.
Kasi kung ano ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos Amang nasa langit ay matupad. People of the Philippines, to the President of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr., I put you in that position to settle all the accounts around the world. The treasure of the royal family entrusted to your father, settle them. I am God, my Holy Spirit speak to you through this vessel I am using now. So yan yung pinapabasa niya uli. Again, lesson, President of the Philippines, you are my end times President of this nation. So yun kanina yung sinasabi niya sa mensahe ng Panginoong Ama na nakahanda na ang isang Pilipino na aking pinili, na nakahanda na sa kanyang responsibilidad na harapin na mamumuno sa bagong Jerusalem. So, ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon na end times president, sila yung pinakahuling presidente bago darating ang Panginoon. You are my end times president of the nation. Obey me, obey my instructions. I'll be with you, working together with you. Ask my will, ask my decision, not your own. I am the one moving in your behalf. All of the treasures stolen by the beast, I'll bring them back 100% to the Philippines account. Philippines account, not to your own personal accounts. That is for my children's. Feed the poor, the needy, homeless, clothe them. Give all of them the resources needed. So, bibigyan mo ng Sir President, bigyan mo ng resources pangkabuhayan ang mga mahihirap. Bakit niya pinaabot ito? Dahil ito, yung mensahe nito ngayon o kahapon, dahil sa nakikita niyang hindi maganda ang ginagawa ng mga nasa posisyon ng gobyerno. So, ang galit niya ay banal. Kung napapansin ninyo na ang trahedya, katulad ngayon, 4 na bagyo ang sunod-sunod na apektuhan ang bansang Pilipinas. So, marami ang nangangailangan, marami ang walang bahay, marami ang walang kinakain, maraming walang damit. So, yun dapat ang pag-ukulan ninyo ng pansin. Hindi yung kung anong kasamaan. Magbigay rin lang kayo ng charity, ibigay nyo kaagad kasi kailangan ng mga tao yan sa mga nagugutom. So, yan yung pinapaabot niya para sa nation, to all nations. Jesus says, all nations, bring back the treasure you have stolen. No questions, no questions. My children suffered thousands of years because of your selfishness, lasciviousness. My hungry children, my hungry people. Woe to you who made them suffer. The treasures is belong to them. Amen. Says the Lord God Almighty. So, yan na ang sinasabing babasahin ko sa inyo, ang una niyang mensahe. At
yan na mention na ng Panginoong Ama na ang mga gawain ng masasama na binasa ko na, yung mga nang aapi, yung mga mahirap, yung mga nagsasamantala sa kahirapan ng mga manggagawa, private sector o mga companies na hindi nagbibigay ng tamang benepisyo. Yung mga manggagawa, hindi sinusunod ang rate ng sahod. Instead na 500 a day, bibigyan mo lang ng 300 a day. Wala pang tirahan, walang pagkain na libre. Yung mga namumuno sa mga private companies, sila yung katulad kanina na ni-roll call na rin ni Papa God ng Abba Father, yung mga government and mga nasa gobyerno, nasa posisyon ng gobyerno, yung mga senators, yung mga mayors. So ngayon, kailangan pa rin bang sabihin yung mga namumuno sa private sector, hindi lang sa gobyerno, sila yung mga CEO, COO, CEO, Chief Executive Officer, Chief Operation Officer, Dining Manager, Restaurant Manager, General Manager, lahat na yun. At kung ano pang mga position dyan. So nakikita na masasama ang mga ginagawa sa mga trabahante, or ganyan rin na palakasan kung sino ang mag-oppose sa kanilang kasamaan, yung hindi panig sa kanilang ginagawang masama. Pagplanuhan nyo na, i-kick out na yan. So yan yung mga plano ng mga na hindi mabubuting pinuno sa mga private sector. So pagplanuhan na patalsikin, paalisin. So yung mga ulit sa mga government, sa mga mamamayan, yung hindi niya kinalulugdan ng Panginoon yun. Hindi kinalulugdan ng Panginoon ang inyong ginagawa. Yung mga nanghahalay sa mga bata, kidnapping, drugs abuse, drug lords, drug leaders, di bali masira ang isip ng tao basta mayaman ako. Yan yung hindi kinalulugdan. Yan yung kinagagalit niya, na sinasabing ang galit ko ay banal pag ako ay bumaba. Kapag nasa posisyon ka, na nasa gobyerno ka, kung may kalaban ka na mayaman, gagamitin mong iyong posisyon nasa iyong kinauupuan para ang iyong kaaway o kaibigan na hindi panig sa iyo ay pagplanuhan mo ng masama. Yung mga nanghihingi ng nagmamalimos sa mga daan, sa inyong bahay, sa gate, sa mga kung saan na lansangan, sinisipa ninyo, pinapaalis ninyo. Bakit hindi nyo tulungan? Kasi ito ang reason. Hindi yan sila totoong mahihirap. Hindi yan sila totoong mga dapat tulungan. Kasi mayroon sila sa kanilang humahawak ng mga sindikato. Ganyan yung reason, diba? Marami. Ngayon, malalaman mo sa bunga nga. Ang bunga, fruits, ng isang tao. Paano mo malalaman? Ang bunga ng mabubuti, kahit 10 piso lang ibigay mo na pera pag humingi siya, napakasaya na niya. Ngayon, pag binigyan mo ang masama, bigyan mo man ng 100, 200, magrereklamo pa yan. Bakit ito lang? So doon nyo malalaman kung siya ay masasama o mabuti. Kaya yon,
sinabi rin ng Panginoong Diyos na bakit ko why I include the poor sa mensaheng ito. Kasi ngayon, ang mga mahihirap ay galing rin na pinadala ng darkness doon sa fire of hell, galing sa impyerno, na leader nila ay si Satan, di ba? Pinadala sila ay mga fallen angels na maglilinlang sa inyo, na nagkukunwari na sila ay mga mabubuti, yung pala ay lilinlangin ninyo kasi nagmamadali sila na kayong lahat ay hindi maliligtas na gumawa rin ng masama para gagayahin nyo rin ang kanilang kasamaang ginagawa. So, kayo na nasa posisyon ng gobyerno, nag-aaway-away, president to vice president, mayors, generals, senators, nagbabanatan, nagbabantaan, impeachment leaders to leaders, naghahamunan through social media, maraming batang inosente na nanonood sa inyo, kagaya ng inyong pinapakitang gilas na hindi tama, na sana ang tungkulin ninyo sa bayan ay ang gawin ninyo ang marangal at may paggalang sa inyong kapwa at paggalang sa inyong bayan, paggalang sa Diyos at sa inyong sarili, na ang sinumpaan ninyo sa inyong sarili ay maglilingkod ako sa aking bayan at sa Diyos. So, yan yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus, na ipaalala sa inyo kung ano ang ginagawa niyong kasamaan na hindi kalugod-lugod sa aking paningin. So, Ephesians chapter 4:27, Episo chapter 4 verse 27, do not give place to the devil. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. So, mga Pilipino, yung mga mabubuting Pilipino, so alam niyo na pinili ang Pilipinas. Philippines is my chosen nation for the third tribe of Judah. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon na ang mga masasama ay sila ang maghahari dito sa inyong bansa. So, huwag niyo silang pakinggan. Yan ang mensahe ng Panginoon Diyos sa lahat. Maraming salamat. Mabuhay Philippines. See you next message. Amen.